Bongbong Marcos, maaari nga bang ma-impeach, mag-resign o mapatalisik katulad ng kanyang ama sa pamamagitan po ng people's power? Yan po kasi ang mga bumabalot sa isipan ng ating mga kababayan dahil nga po sa inilabas na ebidensya ni Maharlika tungkol po dito sa polvoron issue. At kung mapapatunayan po na siya talaga ay sangkot at hanggang ngayon ay gumagamit ng pulburon, ano kaya ang kanyang maaring kahinatnan? So nandito na po mga kababayan ng video, hindi na po natin papatagalin pa. Ito po, panoorin po nating mabuti mga kababayan, intindihin po natin ang sinasabi nang sa ganon ay maliwanagan po ang ating mga kababayang Pilipino. Ito na po. Mga dokumento, ito mga ebidensya umano ay totoo. Ma-ground po ba ito? O magiging batayan ho ba itong ma-impeach yung panawagan niya ng ilan ng Pangulong Bongbong Marcos? At kung itutuloy man yung impeachment, sa Kongreso magsisimula yan, napakaraming kaalyado ng Pangulo. Well, unang tanong, ito ba impeachable? Siyempre, ito ay betrayal of public trust. Kasi ang pinaka-importanting katungkulan ng presidente, magpatupad ng batas. Paano niya mapapatupad ng batas kung siya mismo ay lumalabag sa batas? At siyempre, yung paggamit ng pinagbabawal na droga ay isang krimen na dapat nga ay sinusupil ng ating presidente. Totoo yan. Ang impeachment ay isang political process. Pero ano bang nalaman natin sa ating kasaysayan? Ang impeachment, minsan gumagana, minsan hindi. Huwag natin kalimutan na yung panahon ni dating Presidente Estrada, abay solid majority rin yan. Mas matindi pa ang popularidad ni dating Presidente Estrada kung ikukumpara mo ngayon sa popularidad ni Presidente BBM dahil siya ay isang artista. Pero anong nangyari? Abay hindi nila akalain na bagamat napakalakas ng kanilang hawak sa Kamara, abay inumusad din ang proseso ng impeachment. Bakit? Kasi meron din namang kahihiyan yung mga congressman na yan. Kahit marami sa atin at tingin natin sa kanila hindi kanais-nais na mga individual, eventually magaling ang pulso ng mga politiko. Pupunta yan doon sa magiging winner, kumbaga. At kung alam nila na palubog na ang isang leader, hindi para kampihan pa nila yan. Kung hindi sila susuporta sa impeachment, kasi ang assessment nila, tatagal pa. Siyempre, ang kongresista, ang iniisip lang niya saan ako makakakuha ng proyekto. No? So, susuporta siya doon sa makakabigay sa kanya ng proyekto. At hindi mo naman sila masisisi, no? Dahil ganyan sila nananalo ng eleksyon. Pero pag nakita nila na talagang wala ng pag-asang magtagal sa pwesto, gaya ng nangyari kay Presidente Erap, susuporta rin yan sa impeachment. Yan yung una. Pero ang pangalawa, hindi naman sa ating kasaysayan natanggal ang dalawang proseso, ang dalawang presidente sa pamamagitan lamang ng impeachment. Hindi naman natin tinanggal ang ama ni PBBM sa pamamagitan ng impeachment. At hindi rin natanggal si Presidente Estrada sa pamamagitan ng impeachment. Hindi nga nagtuloy, hindi natapos ang trial ni Presidente Estrada, and yet siya ay napilitan ng bumaba sa pwesto. At yan ang naging desisyon nga ng Korte Suprema nung nagdesisyon si Chief Justice Davide na i-administer ang oath of office kay dating Vice President at naging Presidente Gloria Macapagal-Arroyo. So hindi lamang sa impeachment natatanggal ang presidente na nawala na ng tiwala ang taong bayan. Yan ang legal na proseso. Pero legal din kapag ang soberenyang taong bayan ay nagdesisyon, tama na, sobra na. At meron na tayong dalawang president dito. Yung pagtanggal sa amas mismo ni PBBM at yung pagkakatanggal din ni dating Presidente Erap Estrada. At kung attorney, ito ay mangyayari kung hanggang sa kasalukuyan ay gumagamit pa rin. Pero ito 2012, halimbawa, pagpalagay, sasabihin niya na ay 2012 pa yan, nagbagong buhay na ako, wala na ako dyan. So pwede pa rin makabawi, attorney? Well, may posibilidad. Pero pag naman nangyari yan, na umamin siya, ang tanong naman, sabi mo, I will not dignify that with the response. Tapos, o pala, na at some point in your life, gumamit ka.
So, ibang dahilan din yan para mawala ng tiwala ang taong bayan sa presidente. Kasi bakit siya nagsinungaling nung una? Technically, wala siyang sinabi na hindi ako gumamit ng droga. Pero pag sinabi mong, I will not dignify that with a response, ano ibig sabihin yan? That's so ridiculous na hindi ko dapat sagutin. Pero alam mo, ang mga Pilipino, mapagpatawad. O, di ba, yung Hello Garci, nagsabi si GMA, I am sorry. Pero siyempre, iba naman yung GMA, no? Pandaraya, di umano yung nangyari doon. I am sorry, no? Pero ito kasi, ang hirap kasi sa droga. Bagamat lahat tayo umaasa na po pwedeng ma-rehabilitate sa mata. Hindi mo alam talaga kung completely rehabilitated. Lalong-lalo na yung pulburon. Kaya mahal yan. Iba ang trip daw niya. Hindi ko alam. Hindi ko pa na ever naman nasubukan ang pulburon na yan. No? Pero iba raw ang trip na yan. At bagamat ito'y hindi nakakasira sa utak, gaya ng shabu, kasi ang shabu ay chemicals, no? Ang problema rito, it is so addictive na napakahirap talagang alisin sa utak. Yan ay katotohanan. No? At kaya nga, kapag umamin na minsan yung naggamit, siyempre, pwedeng patawarin ng Pilipino at meron na rin tayong president dyan, si PGMA. Pero, ang tanong is, talaga bang wala? Yan. Kung maalala natin na attorney, ang una rin na nagparinig nito maliban sa pahayag ni Pangulo. Pahayag kasi ni Pangulo nung unang yung kampanya pa, meron lang siyang nabanggit, no, na gumagamit. Pero hindi niya direkta na sinabi yung pangalan. Later on na, naging presidente na. Ang isa sa mga naalala ko na ginamit itong issue na ito sa pangangampanya, si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Kung maalala mo, attorney, di ba? Na nagdadala pa siya ng isang soft drinks sa kanyang kampanya, nagdadala pa ng vaccine, kasi ginagaya pa yung bibig ng nooy dating Senador BBM, attorney. Well, alam mo kasi si Rowena Guanzon, nakasama ko rin yan sa faculty ng UP Law. Yan kasi isang Ilongga. At yan ay may kaya din na Ilongga. So kumbaga, yung social circle ng panahon ng martial law, in siya. So, alam niya yung mundo na ginalawan ni PBBM at kaidaran din niya. Hindi lang naman si Rowena Guanzon na nagsabi niyan, yung dating senadora na Nikki Cosseteng din. Altas yan. Kaidaran din ni Presidente. Pareho sila inikutan ng mga discos nung sila yung mga kabataan. No? So, yun din ang sinasabi nila. No? Kaya nga, napakahirap na i-dismiss itong mga dokumentong ito na bilang fake news kasi hindi lang naman ito ang basihan doon sa paratang. Uulitin ko po wala pang napapatunayan. Huwag niyong isipin na talagang gumagamit ng droga ang ating presidente. Hindi pa po sapat yan kung ang pagbabasihan ay ang dokumento lamang. Pero pati po sa hukuman, lahat ng bagay-bagay na mapapatunayan ay titignan ng hukuman. Bakit parang by way of general reputation, napakadami na naniniwala na talagang gumamot at some point in time? At siyempre, kapag merong general reputation na gumamit nung nakaraan, wala namang basihan para sabihin na baka hindi na nagpapatuloy yan. So, ulitin ko po wala pa pong nagsasabi na napatunayan na gumagamit ng droga ang presidente. Nagdadasal po ako na sana hindi. Dahil sa mga panahon ngayon, na ang issue ay giyera at buhay ng mga Pilipino, naku po, kapag siya ay nasa influence ng droga, kawawa po ang mamamatay na Pilipino. Pero, huwag nyo rin sisihin ang ilang mga kababayan kung meron silang propensity na maniwala. Kasi hindi lang naman po yung dokumento ni Maharlika ang pagbabatayan nila. Kasama na po yung general reputation na pati po sa hukuman ay hindi naman po natin pwedeng baliwalain. Attorney, madagdag ko lang dahil nabanggit mo na kung umamin man ang Pangulo na siya'y gumagamit nga ng illegal na droga, papaano niya magagampanan yung kanyang tungkulin laban sa illegal na droga, tulad ng war on drugs? Ito ba yung nagiging dahilan kung bakit malambot ba tayo sa paglaban sa illegal na droga kumpara noong mga nakaraang administrasyon? Well, ayaw kong sabihin na ito yung dahilan kung bakit ibang approach. Kasi in fairness,
napakadami rin nilang nahuhuling mga droga. Kung maalala mo, no, dito lang sa administrasyon ng PBBM, nagkaroon ng paghuli ng halos 1 toneladang shabu. So, meron namang nagaganap, no, in fairness. No? Kaya nga hindi yung pwedeng sabihin na ako'y naninira lang. No? Dahil totoo naman po na hindi naman sila nagpapabaya laban dito sa droga din. So ayan mga kababayan, napakalinaw po niyan mga kababayan. At sana nga ay hindi totoo itong mga inilabas ni Madam Maharlika dahil po pwede talaga na ma-impeach itong si PBBM. Ang tanong nga lamang po diyan mga kababayan, uusad naman kaya yung impeachment? Kasi ang pagkakaalam ko, kung hindi po ako nagkakamali, ay 1/3 ng mga congressman ang dapat bumoto para umusad po yung ating impeachment. Kung talagang totoo po na hanggang ngayon gumagamit pa rin si PBBM, ganun po ang maaring mangyari. O maaari din na mag-resign siya or by people's power. So ayan po mga kababayan, sana po ay may natutunan po tayo ngayong araw na to. Malinaw na malinaw po ang mga maaring mga posibilidad na maaring mangyari sa Pangulo, lalo na po ngayon dahil matindi po ang kinakaharap ng ating bansa dito po sa sigalot natin, dito sa West Philippine Sea at syempre nandiyan pa rin po yung mga problema na kinakaharap ng ating mga kababayang Pilipino. Sana nga po ay matulungan tayo. Ibig sabihin matuto tayo sa ating kasaysayan itong mga nakaraan. Tungkol po dito sa impeachment na to, sa people's power na to. Anyway, yung resignation, yung pagre-resign, wala pa naman siguro na nag-resign na Pangulo ng Pilipinas. So ayan po mga kababayan, napakalinaw po ng video natin ngayong gabi na to. Sana po muli, ulitin ko, may natutunan po tayo. At syempre, nasa sa inyo pa rin po yan, mga kababayan. Alam ko, kayo pa rin mismo ang masusunod sa inyong mga desisyon. Muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Parak TV. Mabuhay po kayong lahat. Mahalin po natin ang Pilipinas. Salamat po!